He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no... Amura man mag-account, balik eh. Bayad gid mo sa inyong panito ba? Sige mga bata, dungan, kusog, ready, go! But when he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no lingkod. Very good. Alright, let's pray. Ampo ta. Mang, please ako sa mga bata, mang, number 1, imong anak, mang, badlungon. Sige, Abisay, lingkod. Lingkod, mga bata, lingkod. Sige, let's pray. Ampo ta. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat kayo sa imong pag-uban ka namo sa panibahag kaganinang buntag. Salamat o Diyos sa imong mga panalangin nga gihatag, labi na sa pagkaon sa paniudto. Salamat naghatag kini kanamo og kabusgan sa lawas. Ingon man kusog sa among lawas Ginoo nga makapadayon pa kami ani nga buluhaton. Kung ginapray Lord na mamalandong kami sa imong pulong, Ginoo nasayod gyud ka nga among pagpanabot dili kini makatungkad sa imong balaan nga pulong apan nagahangyo kami og kaalam nga imong minggiyahan nga masabtan namo ni sa simple nga pamaagi. Amon ning pangayon pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Na dinhi sa Matthew chapter 9 verse 36 hangtod sa 37, makita nato dinhi nga sa dihang si Jesus nakakita sa unsa nang multitude sa Bisaya. Nakakita si Jesus sa panon. Unsa man ning panon? Panon sa mga tao. Nakita ni Jesus ang perting daghanang mga tao. Nakatisting na mo og adto og kogon unya perting daghanang mga tao. Ingon ana ang nakita ni Jesus, nakita niya ang panon. Perting daghana nga mga tao. Sa diyang nakita niya ang katawan, he was moved with compassion on them. Naluoy si Jesus sa mga tao. Nga naman, because they fainted. Kaya mga tao nangaluya. Mura sila og parehas na fainted and were scattered abroad. Naluya sila niya. Nagkatibulaag ang mga tao. As sheep having no shepherd. Mura sila mga karnero nga walay bantay. Mura sila sheep having no shepherd. Miingon si Jesus sa mga disipulo, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ingon ni Jesus, daghan kaayo ang harvest. Daghan kaayo ang alanihon. Pero gamay lang ang mag-ani. Familiar ba mong basakan, humayan? Daghan kaayo og humay nga harbisonon. Unya gamay ra og harvest. Ang uban mga daot pubalik na lang sa yuta. Igay karon kay nanay giimbento nila nga harvester, di ba? Machine na ang mo-harvest sa humay. So ang kahimtang ani nakita ni Jesus daghana sa mga tao oy. Pero gamay ra man ang musugilon sa mayong balita. Ingon ni Jesus busa magampo ta sa amahan nga siya samahan sa alanihon nga siya magpadala og laborers into his harvest. Ang padala siya og mga ngani sa alanihon. Now, karon nga hapon, ang uluhan sa mensahe, wanted laborers. Kita mo sa Kogon, nakakita ko sa Kogon ba? Wanted niya labor. Kaya isa ra siguro lang ipangita. Pero sa tuwa karon, wanted laborers. Ang Dios nagapangita og maghahago. Amen? Ang Dios nagapangita og mga tao nga musugilon sa maayong balita. Ang mga katawhan nga nakita ni Jesus, perting daghana. Ingon si Jesus sa mga disipulo, the multitude, tanawan ninyo, the harvest truly is plenteous. Ang mga nangka nangahulog na, kinsa may mo harvest na. Pero of course, wata na hisgot rin nangka. Ang hisgutan ni Jesus rin ang kalag. Daghan kay mga tao. Harbisonon, mga matay ni sila, may impirno ni sila. Ingon ni Jesus, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pila raman takabok? Pila ra kabok disipulo ni Jesus? 12 ra ang disipulo. Ingon ni Jesus, problema. Daghan kayong tao, daghang mga kalag. Pero gamay ra gyud in town.
ang muani, gamay ra gyud ang mo-harvest nini. Karon nga hapon, wanted laborers. Ang Dios nagakinahanglan og muhago. Kinahanglan siya og mga trabahante. Nagwanted siya og laborers. Now, niini nga mensahe adunay upat ka butang nga atong pagkatan-awon dinhi sa mao nga bersikulo sa wanted laborers. Ano na to sa verse 36? Ayon ba sa Biblia sa verse 36? When Jesus, He, personal pronoun, that's Jesus. When He, Jesus, saw the multitude, He, kinsa gani nang He? Jesus was moved with compassion on them. Kinsa nang them? Personal pronoun. Mga tao. Kaning ingon ani dapat kasabot ta sa mga personal pronoun. He, them, they. Dinhi them. So diyan nakakita si Jesus, naluoy siya, natandog siya sa kaluoy ngadto sa mga tao. Naunsa day ang mga tao? Because they fainted, nangaluya ang mga tao and were scattered abroad, nagkatibulag. Mura silag mga karnero nga walay nagbantay nila. So dinhi makita na to condition, condition of the multitudes. Tanaw na to ang kahimtang. Tanawa ang kahimtang sa tao sa palibot. Tanawa ang kahimtang sa imong silingan. Padulong sila sa impierno. Mao ni ang present nga condition aning mga tawhana. Condition of the multitudes fainted, scattered abroad, as sheep having no shepherd. Perting luuya. Mura silang karnero nga nagkatibulaag. Ingon sa Biblia, wa sila nasayod asa sila padulong. Unya kining mga tawhana nga nagkatibulaag, padulong gini sila sa impierno. Ingon ni Jesus, nagkinahanglan gyud ta og musugilon. Nagkinahanglan gyud ta laborers, musulti, muwali sa pulong sa Ginoo, magpahimangno kanila sa pulong sa Dios. So makita na to, luoy kayo ang condition sa multitudes. Fainted, scattered abroad, as sheep having no shepherd. Kita na mong tao nga fainted. Kanang luya na kayo siya ba? Kahapon namin na pasakay, namara ba tigulang. Primero, ingon pa na Limar. Sa Limar may nagsultihan eh. Primero, si Ma'am Juna may nag-drive. Kumpiyansa na siya ba kay babae nag-drive. Nintindog siya, gunit sa kamot. Pagkait tabliko ni Ma'am Juna, hapit na ako ng tiguang. Lingkod din daw ng tiguang, may. Nya, ako ba yun siyang gingantay? Patay na akong similya na gagabi ba mo nalingkuran. Lingkod din daw ng tiguang. Tanaw na ko sa tiguang. Nya, ninghunong man mi diri sa hatadapit-dapit ng talakag kay naniud dumi. Nya, kahiring siya nga mangaon mi, nagpalayo siya. Kutay! Ali kay mga unta. Nya, sa nga, dili man kumusog, ay dili man kugutom, sorry. Dili man kugutom, ano siya, okay ra. Tawang, no? Asya, okay ra kung dali ba? Ay, kadlo kay, ako siyang gina, ay kadlo kay, ikaw may bayad na ni. Yung katawa siya. Nya, dole, ko, dali, mga unta, ay, kakuan kay, mga unta man ta ako, may bayad. Naluoy mi ba mong gipasakay niya, istorya din mi. Tanaw na ko siya ba nga, 72 years old. Ang iyang trabaho, manihi ay og sapatos. Liman ka na ha? Tagyo kay siya glakaw, abot siya kutabato. Kabalo ko siyang trabaho, manahi og sapatos. Liman ka na? Tinuod yun, dili komedya. Nakapalit pa siya gyuta sa tikalaan. Tulo kalutihan, tulo ka 20 by 30. Di ko katoo. Tulo kaluti, 20 by 30. Di pila na 60 by 90. Tulo kalutihan yung napalit. Ingon siya, nabayaran na niya sulod siya sa kabulan. 28,000 ang kantidad. Panahirag sapatos. Laliman ka na. Pag di ko katuo sa istorya, mangutanaw ako ba nga, tay, hilonggo ka tay. Wala lang kayo. Amot lang kung tinood ba to, pero tanan ako sa istorya, tinood ba dyan? Tanan ako sa luya man si Manong, pero pagkaon ako ice cream, kato ng unong yan, tayo ice cream. Pagpaniod ko na po, ipakaon na po na mong paniod do, kay taon, tigulang na 72 years old, 27 na. 72 years old, doon taon kayong tiguang. Naningkamot in taon siya. Kasi kauban ni mo tayo sa inyong balay, siya ako ra. Kay, palakira akong asawa. Naman ka na yung taon gigamit ha? Palakira akong asawa. O patubok ilang anak niya, nagkatibulaag na. Siya na lang nabilin sa ilang balay.
Yan, tanaw ko sa gapon ka lang, kita bitaw nimong tao nga kapoy. Kita nimo ba nga luya siya. Kay 72 years old in town. Nya kada adlaw siya magbiyahe, manghit sa siya. Kay manahi ra pud siya sapatos. So, fainted, kapoy, luoy ang kahimtang sa tao. Kini mga tawhanga kita ni Jesus, fainted. I'm sure wala nagisgot si Jesus dinhi og physical. Apan spiritual ang ilang kahimtang padung silang impyerno. Wa sila nasayod, fainted, they were scattered abroad. Nagkatibulaag in town sila. Mura sila karniro nga way nagbantay nila. So mga Kristiyano nato i-consider. Hunahunahon sab nato nga kita nasayod ta nga kung mamatay ta makaadto tag langit. Amen? Kasi wa ka masayod. Nabi mo masayod re? So sigurohon kay base nun kag gi-assume na nako ba nya wa ka masayod. Ang ilang kondisyon din fainted, scattered abroad, having no shepherd, labi na kay wala gyud. Padung silang impyerno. Luoy kayo ang kondisyon sa multitude. Kunya ato yung padayon ng verse number 36. The Bible says, move with compassion on them. So dinhi makita nato primero condition of the multitude, ikaduha makita nato ang compassion of the master. Luoy kayo ang kondisyon sa multitude pero pasalamat ta kay naay compassion ang Ginoo. Amen. Ingon sa Biblia, ingon pa sa pulong ni Jesus, He was moved with compassion on them. Naunsa si Jesus? Naunsa si Jesus sa mga katawan? Naluoy. Pagkakita na luuyat ng mga tawhana, mamatay ni padung mangyud ni impyerno. He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So Kristohanon, si Jesus nakakita sa katawhan, naluoy siya, kay kabalo siya, kining mga tawhana padulong sa impyerno. Naluoy ba kasi mong classmates nga maadtog impyerno? O okay ra sa pasagdi lang na sila, oy. Kristohanon dapat natay kaluoy sila, ha? Amen? Dapat we're supposed to be concerned enough nga bisan muhatag na lang ta og gospel tracts. Daghan ta gospel tracts dire. Iniguli ninyo niya pag bitbit ra gud mo gospel tracts. Mga estudyante niya ihatag ninyo sa inyong classmate, ingnon ninyo, basahan na kay magsulti na sa inyo ha kung saan pag-adtog langit kung mamatay. Si Jesus naluoy sa mga katawhan. Ikaw, concern ba ka sa imong silingan? Wa ba ka maluoy sa imong silingan nga maadto siya sa impyerno? Kristohanon dapat natay compassion sa katawhan. Amen? Compassion nga inig kamatay nila. Adto sila sa impyerno luuya. Ingon sa Biblia dito sa impyerno, Mark chapter 9 verse 44, na ay ulod nga dili mamatay, na ay kalayo nga dili mapalong. Unya ingon sa Biblia sa libro sa Mark, dito sa impyerno adunay paghilak o pagkagot sa ngipon. Pagkaluoy sa tao nga ma-impyerno. Hilak o kagot sa ngipon. Mo na nga si Jesus, compassion unto them. Naluoy siya sa katawhan. Kung nakita Kristohanon, ang atong silingan, dapat maluoy ta sila ha. Bisan muhatag na lang ta sa ila gospel tracts. Amen? Kaya para dili sila ma-impyerno, dapat natay compassion. Si Jesus, makita nato compassion of the master. And in verse 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pagkindaghana sa harbisonon, pero gamay ra ang harvest. Daghan kayong rambutan, pero gamay ra mo kaon. Ang uban nangahulog. Di na mapuslan, masayang. Ingon ni Jesus, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pagkindaghana sa mga tao, pero gamay ra ang muwali. Pagkindaghana sa mga tao, gamay ra muhatag og tracts. Dapat concern ta ni mga tawanan. Dinhi makita na to comparison of the mission field. Tanawa ang comparison, plenteous and few laborers. Daghan kayong kalag, pero gamay ra kayo ang musulti. Muna Kristohanon dapat natay kahangawa nga musulti ani mga tawhana. Comparison of the mission field, plenteous.
and few laborers. Perting daghana sa tao nga nagkinahanglan og kaluwasan, gamay ra in tao na musulti. Mga Kristohanon, dapat musulti gyud ta, amen? Musulti gyud ta sa pulong sa Ginoo, di gyud ta maghilom. Kay kung maghilom tao nya mamatay sila, maimpierno sila ingon sa Biblia. Ezekiel chapter 3 o Ezekiel chapter 33, their blood will I require at thine hand. Ang ilang dugo, paninglo nako sa inyong kamot. Moingon ang Ginoo, Jonalyn, nganong na-imperno man ni imong uyuan? Anong wa man ni mo gisultihan sa pulong sa Ginoo? Paninglon sa Dios. So Kristohanon, look at the comparison of the mission field. Plentyos. Lapad kayo. Inyong room, daghang kay kag classmates, hatagi gospel tracts kung mahimo, sultihi. Sa naibawan nimo sa kaluwasan. Amen? Lapad kayo ang mission field. Daghan kayong mga tao padulong sa impierno. While kita nasayod ta nga padulong ka sa langit, sila wa gid na kasayuran. Para sa ko nang maghisgot og unsay sikat karon nga laaganan. Dahilayan. Moingon ka, dahilayan nakadto ko dito. Ninduta sa mga rides dito. Imong ingnon ang tao nga wala naka adto. Imo siyang kumispiting ninduta dito sa dahilayan. Na sila'y drop zone dito, na sila'y zipline dito, napod sila'y, kuhan dito, sa pay na dito, mo na to. Napa sila'y katong dako kay nga bulaw, niya isulod ka, niya paligid din ka. Daghang kay kang masakyan dito. Pero magdala po kag daghang kwarta. Kay mahal man dito. Pero Kristohanon, nakakanindot. Kay kung mukumbinsi tao nga paadto sa langit, way bayad, amen? Ato silang ingnon, nindot kay ang langit, kung musalig ka kang Kristo, mo hinulusol ka sa mong sala, og imo siyang tuhan, og dawaton nga imong manluluwas, libre ang langit, amen? Ang dahilayan, pati mahalag bayad. Ay mo katong dahilayan part, layo kayo, mahal pag yung bayad. Adtog langit, libre, amen? Una nga atong hunahunaon, Kristohanon, ang mission field, lapad kayo, daghan kayong tao, masayod, kinanglan gyud ta musulti ngadto kanila. And lastly, verse 38, pray therefore the Lord of harvest. Mag-ambot ta sa Ginoo, ang amahan sa harvest, nga magpadala siya. Unsay padala? Send forth laborers into his harvest. Ginoo, padadiin taon mi og mga ngani. Daghan kayong kalag, Lord, gamay ra kayong missionaries. Gamay ra musulti sa imong pulong. Lastly, makita nato dinhi, primero, condition of the multitudes. Ikaduha, compassion of the master. Ikatulo, comparison of the mission field. Plentyos, laborers are few. And lastly, cry for missionaries. Ang tuaw para sa missionary, Lord, send us more laborers. Amen? Ginodaghan pauntang maluwas. Ginodaghan pauntang musulti sa imong pulong. Cry for missionaries. Mag-pray ta. Ginodugangi pa ang kauban sa simbahan nga daghan pang mga pamilya madugang sa iglesia nga mosulti sa imong sa imong pulong. Amen? Ga-pray gito og more families in the church. Og kining mga pamilya sa iglesia dapat naagyud tay kahangawa nga mosulti sa pulong sa Dios. Wanted laborers. Nanginahanglan ang Ginoo og mga maghahago, nanginahanglan ang Ginoo og mga laborers sa mission field. Luoy kayong panon. Fainted, scattered abroad, a sheep having no shepherd. Nakita ni Jesus, he was moved with compassion. Kita, ikaw, kumusta? Maluoy ba ka? Ang imong classmate, ang imong amigo, imong barkada, kauban sa trabaho, kauban sa opisina, di ba ka maluoy? May impyerno siya? Si Jesus, he was moved with compassion. Unya, look, the harvest truly is plenteous. Imong silingan, ang community nga imong gipuy-an, perting daghana nila. Wala sila nasayod, may impyerno, perting luuya. While naglingkod ta sa tong kwarto, air condition. Unya, mamatay imong silingan, may impyerno. Ang kaluoy. Lastly, pray that the Lord of harvest will send forth laborers. We need to cry for missionaries. Pagambo ta, ang Ginoo magpadala pa og dugang Kristohanon, dugang missionary
dugang katawhan nga mosulti sa pulong sa Dios. Amen? Muna atong yampo, Lord, dugangi pa mi og mga pamilya sa simbahan. Ug pamilya nga mosulti gyud sa imong pulong. Manindog kang tanan, magtapos ta. Let's all stand, mag-awit ta atong awiton 68 o malipayong panahon. Nasa tubangan, ready now, sing! O malipayong panahon, papili ko sa akong Diyos, akong ginlan ang uban sa pagyang labihan. Malipayon ako kay gipasay, gitudluan nga magampog magulat. Malipayon ako kay gipasay. Okay, wait lang. Diya sa atong giawit. Tingnan pa sa atong giawit, oh. Sorry. Malipayong panahon, pagpili ko sa akong Dios, akong suginlan ang uban. Amen? Sulti kita. Akong suginlan ang uban sa pagmayang hilabihan, sa kalipay nga hilabihan. Verse number 2 na, dungan! Malingay. Wait. Padali lang, ha? Maligong paghiusa. Sipiat na, maligong. Okay, verse number 2. Ready now, sing! Maligong paghiusa ko sa gugma ni Kristo Jesus. Puno ng iyang simbahan. With langit nun, malipayon ako kay gipasay duni. Gitudluan ako niya, magulat. Malipayon ako kay gipasay ni Jesus. Kadali lang. Maragulat sa kasabot sa itong gawit. Ingon sa itong gawit, malipayon ako. Amen? Ang uban sa inyo, nagkara, malipayon ako. Paita po doy. Dapat makita sa itong nagway. Amen? Verse number 3, malipayon. Ang dagong buhat ni Jesus, natapos na to sa cross. Iyang pagmadusundan ko kay nako malipayon ako kay gipasay ni Jesus. Amen. Gitod ko niya nga magampo magpulat. Malipayon ako kay gipasay ni Jesus. Last verse. Ahulay na akong kalag niining bulahanan og sa Ginoo. Dili gayon mapulag, malipayon ako gipasay duni. Amen. Gitudloan nga magampo malipayon ako kay gipasaylo ni Jesus. Amen. Good singing. Hangyan ako, Brad Vincent. Tapos sa pagampo, please. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa mga tao na naabot karon sa balang ng Jesus. Salamat sa tanang-tanang na busy. Yes, oh God. Yes, Lord. Ining tanan ang pangalan sa inyo Ginoo. Among madawat. Kada adlaw Lord, salamat kayo sa inyo.
Amen! Mayong hapon sa tanan. Dagan din sila. Sige, pwede na makadula. Kung man naman ta.